takot ito'y wala. Ang palagay sa sarili, siya'y isang dakila na. Ang akala'y hindi batid ni Yahweh ang kanyang sala. Kaya yaong iniisip, hindi siya magdurusa. Kung mangusap ay masama at ubod ng sinungaling. Dahop na ang karunungan sa paggawa ng magaling. Masama ang binabalak samantalang nahihimlay. Masama rin ang ugali at isa pang kasama ay yaong laging inaakap ay gawaing mahahalay. Ang wagas na pag-ibig mo, O Yahweh, ay walang hanggan. At ang iyong pagtatapat ay abot sa kalangitan. Matuwid at matatag ka na tulad ng kabundukan. Ang matuwid na hatol mo'y sinlalim ng karagatan. Ang lahat ng mga tao at mga hayop na nilalang sa tuwina'y kinukupkup ng mapagpala mong kamay. O Diyos, iyong pag-ibig mo'y mahalaga at matatag. Ang kalingay na darama sa lilim ng iyong pakpak. Sa pagkain ay sagana sa sarili mong tahanan. Doon sila umiinom sa batis ng kabutihan. Sa iyo rin nagmumula yaong lahat na may buhay. Ang liwanag na taglay mo ay sa amin umaakay. Patuloy mong kalingain ang sa iyo'y umiibig. Patuloy mong pagpalain ang may buhay na matuwid. Ang palalo'y huwag tulutan na ako ay salakayin. O ang mga masasamang gusto akong palayasin. Yaong taong masasamay masdan ninyo at nagupo. Sa kanilang binagsakan, hindi sila makatayo. Ulitin natin ang verse 5. Ang wagas na pag-ibig mo, O Yahweh, ay walang hanggan. Tayo manalangin. Narito kami na naman, Panginoon, sa harapan mo, sama-sama. Iisang layunin, iisang iniisip, iisa, Panginoon, ang gagawin para sa iyong kalwalhatian, para ikaw ay sambahin, upang ikaw, Panginoon, ay maitaas sa aming mga awit, sa aming mga puso at isip, buhay, at maibigay ang aming buong lakas na pagpapasalamat at pagpuri at pagsamba sa isang Diyos na si Yahweh at sa kanyang anak na aming Panginoong Jesus. Glory, glory, glory to your name. Salamat, Panginoon. Pinaalala mo sa amin gano'ng kasama ang tao, pero gano'n na lang ang iyong kabutihan sa aming lahat. At ang iyong pag-ibig, never na matapos, never na mawala. Sabi nga pang walang hanggan. Ito ay wagas. Ito ay abot sa kalangitan. Napakabuti mo nga, O Diyos. Sa iyong pag-ibig, Panginoon, nawa ay walang ah, makamintis. Lahat, Panginoon, ay mapansin ito. Lahat, Panginoon, ay matanggap ito. Lahat ito ay akapin, paniwalaan ang iyong pag-ibig, O Diyos, nariyan para sa lahat na tutugon. Hallelujah. At sa aming kasamaan, kalikuan, at katigasan ng ulo at puso, Lord, ang iyong pag-ibig na natiling tapat. Sabi nga ng ni Pablo, kasi hindi mo maikakaila ang iyong katapatan. Ikaw ay tapat. Kami ay hindi naging tapat, pero ikaw ay nanatiling tapat sapagkat hindi mo yon maipagkakalia. Ikaw yon. Ikaw yon, Panginoon. May katapatan. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sa inyo, Diyos, ang aming pagsamba, naway maging kaaya-aya sa inyong harapan ang aming mga awitin. At aming mga nasa puso't isip, ang aming paikinig. At kahit ang pag-upo lamang, Panginoon, para sa inyong pangalan, pagyuko, O Diyos, para sa inyong kalwalhatian, pagtaas ng aming kamay para sa ikatataas ng iyong pangalan, Panginoon, kalwalhati at ikapupuri ninyo, Ama. Naway maging mabuting samyo, maamong, mabangong samyo, maging kalugod-lugod sa harapan mo, Panginoon. Sa kalinisan, Panginoon, at paglilinis ng dugo ni Kristo sa aming lahat.
Thank you, Father. Thank you, God, our Father in heaven. We give you glory. Hallelujah. In Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At pakinggan natin ang awit. Magmuni-muni tayo sa isang awit. Ang siyang pumunta sa ating pusong kaluluwa at siyang nagtulong sa ating buhay. Liwanag sa dilim at pag-asa. Pulot natin di mapapawi kailan pa man sa puso't diwa tayo'y isama kahit na tayo'y magkawala. Pagkatapos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayong magtulungan, at kung tayo'y bigon, ay huwag kalimutin na may Diyos tayo nagmamahal sa ating pagbuhay, ipamalig sa buong mundo, pag-ibig ng Diyos na siyang sumakop sa bawat pusong buhay sa pagsuyo. Pagkatapos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan, at kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayo nagmamahal. Pagkatapos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan, at kung tayo'y ibigo, ay huwag limutin na may Diyos tayo nagmamahal. Pagkatapos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahal, magtulungan, at kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayo nagmamahal. Purihin ang Diyos. Hallelujah.
mayroon tayong Diyos na nagmamahal, no? Hindi natitinag na pagmamahal. Tayo magbasa sa awit ni Solomon, mga awit ni Solomon. Ito po ang huling libro sa mga tula o awitin, no? Poetry. 5 po yan. So Job, Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, at Song of Solomon. Basahin lang natin. Ito ang pinakamagandang awit ni Solomon. Akong ito'y pinupupog, sinisiil mo ng halik. Ang dulot ng pag-ibig mo ay walang kasintamis. Ang taglay mong halimuyak, saan kaya itutulad? Simbango ng pangalan mo, ang samyo ay malaganap. Kaya lahat ng dalaga ay iyong ang nabibihag. Ako ngayon ay narito, isama mo kahit saan. At ako ay iyong dalhin sa silid mong pahingahan. Tiyak akong liligaya ngayong ikaw ay narito. Ang nais ko ay madama ang alab ng pag-ibig mo. Pagsinta mo'y mas gusto ko kaysa alinmang inumin. Hindi ako nagkamali na ikaw nga ang ibigin. Dalaga sa Jerusalem. Dalaga sa Jerusalem, ang ganda ko'y kayumanggi. Katulad ko'y mga toldang sa Kedar pa niyayari. Tulad ko rin mga tabing sa palasyo ng hari. Huwag akong hahamakin ng dahil sa aking kulay. Pagkat itong aking balat ay nasunog lang sa araw. Itong mga kapatid ko'y hindi ako kinalugdan, nagkaisa silang ako'y pagbantayin ng ubasan. Pinagyamat sininob ko ang nasabing pataniman, ano pat ang sarili ay kusa kong napabayaan. Itong aking pakiusap o giliw kong minamahal, sa akin ay sabihin mo pastulan ng iyong kawan. Saan sila dinadala? Pahingahan nila'y saan? Sa akin ay ituro mo nang ako ay di maligaw. Mahingibig. Kung ibig mong maalaman o babaeng sakdal ganda, ang dapat lang na gawin mo ay sundan ang mga tupa. Ang kawan ng mga kambing ay doon mo alagaan sa tabi ng mga tolda ng pastol ng aking kawan. Saan ko ba itutulad ang gayuma mo, aking hirang? Sa kabayo ng paraon, anong ganda kung pagmasdan. Mga pisnging malalambot, may balani, may pangakit, na lalo pang pinaganda ng pahiyas na naglawit. Ang nililok na leeg mo, kung masdan ko'y anong dikit, lalo na nga kung may kwintas na doon ay nakasabit. Ikaw ay aming igagawa ng kwintas, ng gintong lantay, palamuting ikakabit, ay pilak na dinalisay. Ang babae naman ang sumagot. Ano to, sagutan, awitan to na magsing irog. Habang siya'y nakahimlay, tila hari ang katulad, talaga namang hari si Solomon. Ako na may magsasabog ng mabangong halimuyak. Ang samyo ng aking mahal ay katulad nitong mira, habang siya sa dibdib ko'y nakahilig na masaya. Ang kawangis ng mahal ko'y isang kumpol ng bulaklak, sa ubasan ng Engadi, magiliw kong pinamitas. Yung lalaki. Maganda ka, aking sinta, ang mata mo'y mapupungay, nagniningning ng aakit habang aking minamasdan. Makisig ka, aking mahal, anong kisig, anong inam, ang magiging himlayan tay laging kulay na luntian. At sedro ang balakilan nitong ating tahanan, mga kiloy, pinong pili, kahoy, manding, may inam. Medyo mahaba-haba. Pero hanggang dito na lang. Sa sinabi ng babae, isa lamang akong rosas na sa Sharon ay naligaw, sa dalisdis nitong bundok, isang ligaw na halaman. Pero sumagot siyempre ang lalaki, katulad mo'y isang liryo sa gitna ng kasukalan, namumukod ka sa lahat, bukod tangi aking hirang. Purihin ang Panginoon. Hallelujah.
Alam niyo na, di ba? Nagliligawan sila eh. Nag-anuhan sila ng sasagutan sila. This is a love song actually. Kung ah love song to ng nagliligawan at the same time ay sing-irog na merong na silang betrothal, yung ang tawag doon, yung engagement at naging mag-asawa. Yan. So yan ang pinaka-background ng awit ni Solomon. Baka sabihin niyo, bakit masyado tong sensual, no? Kasi to ay libro ito, awit ito, isa sa mga 1,005 ba na awit ni Solomon, pero ito especially dedicated sabi nga sa dami-dami daw ng babae, ito lang talaga daw ang only love niya. Itong babaeng to na inawitan niya na Shulamite. Purihin ng Diyos. Hallelujah at pagpalain ng Diyos ang kanyang salita bago natin tumuni-munihan. At inaanyayahan ng bawat isa na magpasalamat, magbigay ng papuri at mga patotoo at kahit anong bagay na bahagi niya para sa bawat isang ikalalago at ikatututo at ikakapagpala. No? Ikaka-bless, ikakapagpala. Praise the Lord. Meron po ba? Yeah. Okay. Ako po, Proceed po. okay, narinig ako. May naririnig kasi ako nagsasalita diyan. Naririnig niyo rin ba? Konti lang. May narinig ako nagsasalita na lalaki, kaya akala ko meron na nag-share. Si Nonoy yun, si Nonoy. Okay. Sabi ko merong nag-share pero wala naman tao sa harapan. Kita nyo na yung aking video. Binuksan ko para hello, kumusta? Magandang umaga po sa inyong lahat, sa mga kapatiran sa Panginoon. Kumusta ang Magandang umaga, kumusta ang laban? Ang ang laban natin dahil ang buhay Kristiyano ay laban, it's a battle. Araw-araw na pakikipagdigma. Kaya akala nyo ba ang buhay Kristiyano ay parang bed of roses o maalwan lang, peaceful lang palagi? Hindi, actually, araw-araw mas ano siya, mas magulo kasi ang daming kalaban, 'di ba? At ano-ano ba yung mga kalaban natin? Unang-unang kalaban natin, meron ako narinig, mas kalaban pa raw natin ang ating sarili kaysa si Satanas eh. Bakit sinabi yun? Kasi mas marami tayong problema sa ating sarili na dapat ayusin kaysa yung mga problemang ibinibigay ni Satanas. Problema sa temper. Alang temper, yun yung galit at init ng ulo. Di ba? May mga taong mainitin ng ulo, may taong bubutin, may taong mga may attitude problem. So, unti-unti kasi yung tinatabas at inaalis ng Panginoon. So, yan ang mga kalaban natin, sarili natin, mga pangit nating pag-uugali, mga pangit nating iniisip, naiisip, so isipin, mga pangit nating gawi. So, ang hirap di ba makipaglaban sa sarili? Parang sabi siguro ni Satanas kahit di na ako magpadala siguro ng ano rito, pagsubok parang hirap na siya sa sarili niya. So yung merong mga tao naman na
malungkutin, laging negative ang naiisip o laging problema, addicted sa problema. Imbis na ma-addict ka sa salita ng Panginoon, mag-meditate ka sa mga positive na sabi nga, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are of good report, think on these things. So kung ano yung mga magaganda, ang salita ng Diyos ay magaganda, it's positive. Kaya pag binabasa mo yan, lumalakas yung spirit mo, diba? Kaya pag nag-dwell ka dyan, lagi mo yung siyang iniisip o binabasa, pinahahawakan, ibang nangyayari sa'yo. Nagiging positive person ka, hindi ka nagdudwell sa negative. So ang share ko, yung mga kibuloy, marami yan, di ba? Yung mga namamalimos. Dati hindi ko alam yun na sila kibuloy, mga nagbebenta ng otap, ballpen, o ano-anong merienda, bibingka, ganyan. Tapos ang dahilan ay walang magulang na siya nagpapaaral sa sarili, kaya nagre-raise siya ng funds para sa sarili. So usually naawa ako, lagi ako nagbibigay sa mga ganyan, hindi ko talaga pinapalampas sa mga mall, sa kainan. O sa mga kaibigan ko, nagsasabi na nagpapaloko ko sa mga ganyan, nagpapaniwala ka. Ano lang yan ni Kibuloy tauhan. Tapos doon ako nagsimula ma-curious, anong tauhan ni Kibuloy? Hindi ko alam na gano'n na sistema ni Kibuloy na pinipuwersa sila. Ngayon naglabasan na at yung mga umalis sa relihiyon ni Kibuloy ay gumawa ng mga vlogs at kwento na nila, in-expose nila kung ano yung mga inuutos sa kanila, kung ano yung mga pinagagawa nila. So naging aware ako. Kaya ngayon, kasi napansin ko pare-pareho lagi yung reason. Ako'y ulila o kaya tita ko nagpapaaral sa akin o kaya ay ito may dalang sulat para sa charity. So, ayoko kasi syempre daling ko yun sa konsensya ko na hindi ka man lang tumulong. Kaya sinasabi ko sa mga kaibigan ko noon, nagpapaloko ko sabi ko, hindi ko naman syempre alam yun. Ngayon, konsensya na nila yun kung nanloko sila o nagsinungaling sila. Ginawa ko yung part ko bilang Kristiyano, tumulong. Ngayon, nasa sa kanila na yun kung ano yung basta ako, bukal sa puso ko yung pagtulong o pagbigay kahit konting bariya nga lang yun, ano ba naman yun, diba? So nasa kanila yun, wala na sa kamay ko. Pero nung nalaman ko, medyo nag-iingat na ako. Hindi naman sa nag-iingat, ayoko naman kasing maputol yung pagtulong mo kahit sa mga pulubi, kahit bariya-bariya, di ba? Pero madalas ako ginagawa these days kapag may lumalapit dyan sa riverbanks. Nanghihingi, ngayon nagtitinda ng gano'n. Maayos ang damit, mapapansin mo sila mga maayos ang damit, talagang disente. Sinasabi ko kaagad na, ay sorry, sabi ko, hindi ako supporter ni Kibuloy. Tapos titignan ko lang, actually, sinasabi ko yun to test them, tapos titignan ko yung reaction ng mukha nila. Napansin ko lang na simula nung nagkaroon ng issue kay Kibuloy sa Kingdom of Jesus Christ nila, ay mapapansin mo kaagad yung mga namamalimos na, okay, gaganon. Ano ka agad, hindi na makikipagtalo. Dati nakikipag-rebat, ang dami dahilan eh. Para lang makahingi, makabenta. Pero ngayon parang isang sabi mo lang, ay hindi ako supporter ni Kibole. Ang dami sa kanila nagre-respond, ay okay, sige po. So ibig sabihin guilty, di ba? Ibig sabihin talagang galing sa kay Kibole kasi hindi man lang siya. Naku, hindi po ako galing doon. So iniisip ko, curious ako, ano kayang buhay nila sa loob kasi nabalitaan ko na nakatira sila sa kingdom, doon sila, binubuhay sila ni Kibuloy. Wish ko, sana may makausap man lang ako isa sa kanila para matanong ko. Kaya yun nga, itong nakaraang weekend, kahapon ba or 2 days ago, tumatambay ako madalas ka sa riverbanks, mahilig akong kumain din ng mga chichirya, mga isaw, mga kung ano-ano. Tapos may lumapit na lalaki na as usual, yun, nagtitinda siya ng mga notebook na maliliit na parang stationery. Tapos sabi ko sa kanya na, ay sorry, hindi ako supporter ni Kibuloy. Tapos sabi niya, bakit naman? Sabi niya gano'n. So halata agad siya na Kibuloy. Sabi ko, hindi ba may investigation sa kanya dahil inaakusahan siya na kriminal siya. Tapos sabi niya, grabe naman ang akusasyon mo. Sabi niya, sigurado ka na ba? So, sa madaling sabi, natupad yung wish ko na sana may makausap man lang ako sa kanila dahil ang desire ko, hindi para makipagtalo, makipag-debate, kundi para mag-sharean man lang sila. Parang iniisip ko kasi alam ba nila kung ano nangyayari sa leader nila.
sila ba'y pinapayagang manood ng TV or ng internet or ano yung masasabi nila sa nangyayari ngayon sa leader nila. So lahat yun itinanong ko sa kanya. Nag-usap kami, siguro hindi lang 30, 1 hour, umabot yata ng 2 hours. Ang tagal ng aming discussion at na-satisfy yung desire ko na may makausap ako dahil nakita ko, naramdaman ko na uhaw siya sa katotohanan, sa spiritual na bagay. Mararamdaman mo pag ang tao ay uhaw, kapag ang lupa ay tuyo, pwede mo yang diligan, 'di ba? Ang lupa, pag diniligan mo yan ay ano yan, sisipsipin niya kaagad yung tubig. Kapag lupa ay mataba, pag tinaniman yan, tutubo agad at maganda ang tubo, 'di ba? Ganon din sa mga tao. Makikita niyo yung mga taong handang-handa ng tumanggap ng salita ng Diyos o ng kaligtasan. Mararamdaman niyo yun. Meron kayong, binigyan tayo ng Lord ng discernment. Makikita niyo yung taong nangangailangan. So that time, yun ang naramdaman ko na sobra siyang uhaw na uhaw sa mga katotohanan sa salita ng Diyos. Kaya shinare ko sa kanya lahat na may bibigay ko ang daldal ko. Ako na lang halos lahat nagsalita. Siya naman kasi nakikita ko na yung pakikinig niya, alam mo naman bang uhaw, di ba? Talagang di halos umaalis yung attention sa'yo. Tapos tanong siya ng tanong. Ang dami niyang tanong na lahat nasagot ko. So ang bottom line, sabi ko, inaalay mo ngayon ang buhay mo kay Kibuloy. Sabi mo, teenager ka pa lang, nandyan ka na. Nakakulong ka na sa loob doon, sa loob sa kingdom of Jesus Christ na compound. Uh, Sabi ko, isa lang ang buhay ng tao. Pag namatay tayo, lahat tayo haharap sa Diyos. Pag tinanong ka, sino bang pinaglingkuran mo? Si Kibuloy ang sasabihin mo. Di ba mas magandang kung sasabihin mo sa Panginoon ay pinaglingkuran ko si Jesus, ang tanging anak ng Diyos. Ang mahirap kasi sa kay Kibuloy, inangkin niya yung title ni Jesus na I am the way, the truth, and the life. Kaya dinadaya niya ang mga tao. Pero sabi sa Biblia, di ba gumagamit kayo ng Biblia? Sabi niya, oo. O, di ba sinabi ni Jesus, siya lang ang tanging daan. Siya ang nag-iisang way, truth, and life. Kaya, bakit aagawin ni Kibuloy? Sinabi niya siya na si Jesus o parang sumanib na sa kanya. Walang ganun kasi sinasabi sa Bible. Kaya para safe ka, sabi ko, yung kaisa-isang mang buhay, yung maikli nating buhay, ibigay mo na lang sa Panginoon, hindi sa tao. Dahil sa tao, medyo delikado ka pa doon. Pero pag binigay mo sa Diyos, sigurado ka na ang Diyos ang sasalo sa'yo. So sabi niya, oo nga, no, sabi ko. So kung maghiwalay kami, babalik ka ba doon sa kingdom? Hindi daw kasi sila pinapayagang manood, mag-internet. Tama yung hinala ko. Sabi ko, so wala ka alam sa nangyayari sa investigasyon. Wala eh. Basta ang sinasabi lang sa amin doon sa loob, pag kami lumibot at ganito na gumagawa na ng mission nila, ay wag daw kami makikinig kung may maninira laban kay Kibuloy. So wag daw pakikinggan kahit ano, isara lang daw yung isip nila. So sabi ko, binibrainwash kayo, tinuturuan nila kayo, wag mag-isip. Sabi ko, tao kayo, tao tayong lahat, may decision tayo kung anong gagawin natin sa buhay natin. Kaya ang payo ko sa iyo, mag-isip ka kung saan ang direction mo, ipagdasal mo sa Diyos, Panginoon, tama ba itong ginagawa ko? Tama bang pinaglilingkuran ko si Kibuloy? Naniniwala ako na pag taot sa puso mo, naghahanap ka ng katotohanan at tamang direksyon, sasagutin ka ng Panginoon. Kaya ayun lang, sabi ko, sige, binigay ko yung Facebook. Kung gusto mong makiusap pa ako, andito lang ako madalas i-message mo ako sa Facebook, pero mukha wala siyang cellphone. Kasi parang nakatunga nga siya, wala rin, bawal sila yung mga ganun-ganon. Sabi ko, just in case lang. So, masarap sa feeling na nakapag-share ka sa mga taong uhaw o nangangailangan ng spiritual na pagkain o kaligtasan. Sabi nga, isang kaluluwa madala mo sa Panginoon. Libo-libong anghel nagdiriwang at masayang-masaya sa langit. Diba? So masaya sila, masaya rin ako. Masaya rin si Jesus, masaya rin si Jesus, masaya rin ang God. So that's all. Thank you po. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. No, pag may desire tayo makapag-share ng gospel, the Lord will open a door for that desire. Ang alms po ay isa sa mga kinds of giving, di ba? Napag-aralan natin yan. Na referred to as sa Bible. Madaming references of kinds of giving. Minsan nga, diyan sa ano, di ba, Benan, diyan tayo, kakain tayo sa KFC. Meron lumapit na matandang, halata mo naman may sakit, tsaka matanda na para sabi niya may diabetic siya. So, dumukot ako sa bulsa, binigyan ko siya ng 20. Namangha siya sa 20 pesos. Na wala akong sinabi, kundi binigay ko lang.
Sabi ko, pasensya ka na. Sana makatulong. Sabi niya, sa lahat daw na nagbigay, ako malaki nagbigay. Pangalawa, ako pa daw humingi ng pasensya. Naawa ko, tapos pinakinggan ko siyang konti, yun. Nakakaaway, matatanda na walang kaanak na mag-take care. No? Kaya kakaawa, sasabi ko. Minsan may matanda rin ganyan, babae na nasalubong ko doon sa pilahan ng LRT, MRT. Noong time na yon, sakto lang yung pera ko papasok. Kasi hindi pa ako nag-withdraw or hindi pa ako sumisweldo noong time na yun. So, binalikan ko siya from napila. Bumalik ako. Tapos, hinawakan ko. Sabi ko, hindi ako makapagbigay, Nay. Sabi ko, pero gusto ko, bless kayo na Lord. So, pinawakan ko siya sa ulo at pinag-pray ko siya. Alam mo, nag-iba yung mukha niya, lumiwanag. Saka salamat, salamat. So, sobrang thankful siya. So, mga ganong mga gestures, we can extend. Praise the Lord. Hallelujah. Salamat sa sharing, kapatid. At meron pa? Meron na nga ako, di ba, nung nakaraan, magpapasalamat. Kaya lang, ano lang, 2 minutes na lang. Pero habang naghahantay po tayo sa kanyang pagdating sa pulpit, i-fill in ko. I-fill in ko habang hinahantay natin siya na makarating sa pulpit. Praise the Lord. Oops! Oh! Praise the Lord. Hallelujah. Siguro mga 3 weeks. 3 weeks akong hindi tumayo dito sa harapan na ito. Pero salamat sa Panginoon dahil narinig ko sa patotoo ni Bugi. Ganda yung kanyang patotoo na nakapag-share siya ng kay Jesus Christ doon sa batang iyon, sa taong iyon. Kaya hindi kaya naman ng pag-share natin maging money, maging ating kalakasan ay pwede nating i-share sa Panginoon. At sa lahat ng kanyang naitulong para sa amin. At ngayon, meron din para kay Aubrey. Salamat din para kay Aubrey sa family niya. Maraming salamat din at saka kay Boogie. At ngayon, ang pinagpasalamat ko sa Panginoon dahil malapit yung aking karamdaman ay hindi ko yata napapansin na lumala na pala yung aking yung aking sugar. Sabi ko nga hindi ako mag maintenance dahil sa sugar ko, pero hindi talaga pwede. Kailangan talagang maintenance ako sa sugar ko. Kasi mataas na ang sugar ko. Hindi ko rin alam kung na-stroke ba ako or kasi ang sabi ng doktor sa akin, ang tinatamaan daw ng sugar ko ay ang aking mga nerve. So, hindi ko alam kung stroke ito or ano. Nakapagpaano na ako sa Inaris 2 araw. Nakapagpaano na rin ako sa H-bill. Ganun din ang kanilang wala naman silang ibang diagnose sa akin kundi mataas ang aking BP at mataas ang aking sugar. Yun lang. Papasalamat ako sa Panginoon dahil ito, after 3 weeks, ay nandito uli ako nakakapagpasalamat sa Panginoon. Kahit ano ang mangyari sa akin, pasalamat pa rin ako sa Panginoon. Kahit na siguro nakahimlay na ako, hindi na ako makakilos. Pero alam ko, sabi nga ng mga ka-women's ko, Mami, ako talaga yung pinaka-mami nila. Mami, pagka wala si Mami, hindi ako naka-attend ng last na fellowship ng September dahil
kaya ko naman, pero hindi muna ako lumalakad para gampanan iyon. Ay, ang ibig sabihin, pinagpapahinga ko muna yung sarili ko. Pero sila ang pumupunta rito. Sila yung, ano, mami, punta tayo doon, punta tayo doon. Punta tayo sa ganito, magpa-massage tayo ng paa mo, gano'n. Maraming massage. Purihin ang Panginoon. Masaya ang maglingkod sa Panginoon. Sa totoo, sa akin lang, sa totoo lang, sa buhay ko. Napatunayan ko na hindi ako pinabayaan ng Lord, hindi ako niya iniwan, hindi niya ako, bagamat naranasan ko ang ganitong ah, pagkakataon na halos hindi na ako makagulapay. Pero ito ngayon, nakatayo ako at nakapagsalita sa harapan ninyo. Kaya kung ano pa ang plano ng Panginoon para sa akin, ay enjoy ko lang kung ano ba ang plano ng Panginoon para sa buhay ko. Purihin ang Diyos at sa Kanya, Diyos ang papuri ng lahat. Okay, praise the Lord. Sabi nga ni Job, di ba, sa 13:14, though he slay me, still I will hope in him. Praise the Lord. Ngayon po ay, ayan, 13:15. Though he slay me, I will hope in him. Nevertheless, I will argue my ways before him. Pwede ka ba makipag-argue daw o kaya makipag-reasoning kay Lord? Bigyan mo siya ng reason para mabalik yung iyong kalakasan. Amen. So tayo po ay nasa last na pag-aaral ng poetry. Ayun ay Song of Songs. At ang Song of Songs ay minsan tawag dito ay Song of Solomon. Magkakaiba kasi ng, alam niyo na, ng translation, di ba? Hebrew, Greek, tsaka Latin. Hanapin natin yung Bible ko. Wait lang. So, ang Song of Solomon, ay sa Hebrew kasi daw siya ay Shir Hashirim. Ang ibig sabihin na Song of Songs. Nasa superlative mode to. And it speaks of Solomon's most exquisite song. Pinakamainam na awit ni Solomon. Ang pag-awit daw niya dito o pagsulat niya dito, nasa perspective, nasa panining at pananaw ng babae, ng kanyang minamahal. At ang outline nito ay mga ano dito, ang tawag dito yung palitan, parang sinabi niyang eksena sa isang drama. Yan. Tapos sagutan sila, di ba? Sagutan sila ng pag-iirog na mga salita. Kung naabutan natin yung panahon ng araw sa naghaharana, yung naghaharana, umaawit, tapos sasagot yung babae na hinaharana ng awit din. Yan naging kultura natin yan. Sayang lang at hindi pa. No? Pero sa bagay, ang naging modern na ngayon ay yung mga duet. Di ba? Madami mga duet na kanta. Katulad ng Please Be Careful With My Heart. Di ba? Masagutan yan eh. So, yung ganyan yung pagkakasulat. At ito ay para sa mag-asawa, higit sa lahat. Nandun siya yung ligawan muna, wooing, hanggang wedding.
wooing, ibig sabihin panliligaw hanggang ikasal. Yun yung kanilang pag-iibigan. At sabi dito, yun daw ang pinapahayag nitong itong Song of Solomon na to, no? Yung kanilang pagliligawan at isang dibdib nung shepherdess. Actually, hindi siya shepherdess nung una. Siya ay nag-aalaga ng ubas. Vine keeper siya. Kaya sabi niya, nasunog ang balat niya. At morena siya, di ba? Dark ang kanyang kulay. Pero sa paningin ni Haring Solomon, maputi siya. At maganda, di ba? At kaakit-akit. Oo. At ganun din naman, parang nagbubulahan sila dito eh, di ba? Parang nagbubulahan. Kasi ganun talaga yung magsing-irog. At totoo naman, yun ang feeling mo sa kanya. Kasi kung hindi naman yun ang feeling at tingin mo sa kanya, hindi mo naman talaga masasabi yun. Correct, hindi mo masasabi yun. Pangalawa, hindi mo pakakasalan yun. Tatakbuhan mo yun, di ba? Ayan. So, Song of Songs sa Hebrew is Shir Hashirim. At sumunod ay yung sa Greek title na Asma, Asmaton, and Latin Canticum Canticorum. Ang ibig sabihin ay Song of Songs. Canticum Canticorum. Or the best song. Pinaka magagandang awit. Pero itong awit ni Solomon na ito ay 7 chapters lang po. 8. 8 chapters lang. Yan. Ganda naman ang kanilang ligawan na yan. So, sinulat daw to, more or less, mga 965 BC, kung saan iisa pa lang yung kingdom. Hindi pa to na-divide. Naalala nyo, kaya to na-divide dahil sa kalokohan din ni Solomon. No? Pero nung time na maayos pa siya, at hindi pa siya maraming may asawa, yan, maaaring sinulat daw niya to. Kasi paano mo daw ma-imagine na napakaraming asawa, magmamahal ng ganitong pagmamahal doon sa isang babae na negra pa. At ang tawag sa kanya ay Shulamite. Ang Shulamite daw ay citizen ng Shunem na sa bandang southwest ng Sea of Galilee. So, ang mga Galilean, katulad ni Jesus, ay morena, yung maitim o medyo madark ang ano. So, okay. Ang tawag ng babae sa hari na kanyang asawa ay my beloved. Diba? Pero dito sa Tagalog, parang hirang lang eh. Diba? Aking hirang. Pero my beloved, pag translate mo as in translation, ang tawag ng babae sa lalaki ay my beloved at ang tawag naman ng hari o ng kanyang ng lalaking asawa ay my love. Ayan. My love. Tawag niya sa lalaki, my beloved, aking minamahal. Pero yung isa, my love. Kasi, aking mahal. parang parang iba rin eh. No? Parang magkapareho lang din kung tutuusin. Okay, so, ang, lang okay. So, siya ay galing sa parang drama, no? Kalahi pala halos kalahi ni Isaacar. Sino si Isaacar? Isa sa mga anak ni Jacob, di ba? Si Isaacar. Yan. Tatlo daw ang nag-aawitan dito eh. Yung babae, yung lalaki, at yung mga angels niya, yung mga assistant niya. Yung daughters of Jerusalem kung tawagin o yung tinatawag na mga attendants. Yung mga attendants. Kasi pag reyna ka, meron kang attendants. At ang Shulamite daw nito ay vine keeper of no great means. Mahirap lang siya, pero siya yung sa kanya na in love. Ang sikat na sikat at matalinong magaling at sobrang magandang lalaki na si Haring Solomon. Sa kanya na in love. Sabi dito, it may be that Solomon's relationship with the Shulamite was the only pure romance he ever experienced. Wow, grabe yung kanyang love, no? Dahil daw yung mga kasal naman daw niya sa iba,
politically ano inspired political arrangement. Yung para hindi lang sila gigirahin. Kaya pinapakasalan yung hari, yung anak ng mga ano niya, hari o anak ng mga hari sa paligid ng Israel. Okay, historically, no, ito daw ay pinapakita yung pagliligaw at pagkakasal ng shepherdess. Kasi sabi, mula dun sa vineyard, ginawa siyang shepherdess. Biro mo, ginawa pa siya. Di ba yung mga shepherd, sabi nila, mapapanghi daw yung mga shepherd kasi laging kasama yung mga tupa. Pero grabe yung love, ginawa siyang shepherdess. Pero grabe nang by the king. At sumunod dyan ay allegorically, ibig sabihin na parang symbolically, no? Ay, di. Muna, yung depicts the wooing and the wedding of the shepherdess by King Solomon at yung joys and heartaches na meron ang ikinasal o yung mag-asawa o yung mag-asawa. Meron joys, may heartaches, yan. Na dinidepict din dyan. Kaya ibig sabihin, normal sa mag-asawa yung ano. Sabi nga, hirap at ginhawa, kalungkutan at kasiyahan. Sabi niya, sa gera o walang gera. Gera at kapayapaan, di ba? Magkasama. Merong bahagi talaga. Nakakatuwa, no? It wonders. It really wonders me. Ng Bible na ito, merong love song. Di ba? Merong siyang hinalo na ayon sa Canon Standard Bible, ikasama siya. At then speaks of Jesus. Kaya nga, ang ating tema ay Jesus through the Bible. Pati dito sa Song of Solomon, pati sa love song na ito, nadidepict si Jesus. Nakikita. At hindi sa lahat, ang Diyos din. No? Kaya sabi dito, allegorically, it pictures Israel as God's espoused bride. Symbolically, ang Israel ay asawa ng Diyos. At sa New Testament naman, ang church, ang kanyang bride, ang kanyang kasintahan na ikakasal sa kanya. So, ibig sabihin, past tense, no? It looks, it illustrates yung pagiging mag-asawa ng Diyos at Israel at inaantay naman ang pag-iisang dibdib ni Kristo at ng kanyang church. Yan. Yan yung pagka ikinumpara mo spiritual na meaning. No? Pagka nilagyan mo ng spiritual meaning. Kaya sabi niya sa Isaiah, madami siyang dyan, ang mga verses na pwedeng sinasabi na kasintahan niya, asawa niya, ang Israel. No? Kasi yun ang pagturing sa atin ng Diyos. No? At ganoon din si Jesus, yun ang turing niya sa atin. Yung church, tayo, ng mga believers, bride niya. No? Kaya pag tunog ng trompeta, ibig sabihin kasalan na. Ikakasal tayo kay Jesus. Yung mga pare, tinuring nila yung sarili nila, nakasal sila kay Jesus, kaya hindi sila nag-aasawa. Ayan. Pero ang talagang actual, nakasalan, ay doon. Diyan, sa kalangitan, sa unang, diyan yung unang hakbang na pagbaba ni Jesus. Bago yung pagbaba nila, nakasama tayo, pagbaba niya, nakasama tayo, na magkaroon ng physical kingdom of Jesus Christ. Yan. Kaya naisip siguro ni kababayan Kibuloy na ang ipangalan sa church sila ay Kingdom of Jesus Christ. Kingdom of. Actually, madami naman na misleading, katulad ng Iglesia ni Cristo. Siyempre, pag mananampalataya ka ni Cristo, kabahagi ka ng katawan at Iglesia ni Cristo. Pero hindi ito institusyon, hindi ito organisasyon, hindi ito yung relihiyon. Hindi. Ito yung spiritual na pagkakaugpong natin ng banal na espiritu sa katawan ni Cristo. Bilang vine. No? I am the vine, you are the branches. Ako ang
puno ba? At kayo ay mga sanga. Ayan. Praise the Lord. So, sa Isaiah 54:5, for your husband is your maker. Ang asawa mo, ang gumawa sa'yo. Whose name is the Lord of hosts. Ang pangalan ay Panginoon ng mga, ano ba yung host? Yung hukbo. No? Whose name is the Lord of hosts. And your Redeemer is the Holy One of Israel. At ang iyong manunubos, ang iyong tagapagligtas, ay yung banal, nag-iisang banal na Israel, who is called the God of all the earth. Na ang tawag ay Diyos ng buong mundo. Lahat, nasa buong sanlibutan. Sa Hosea 2, di ba sa Hosea, it is the book that really portrays Hesed love of God. Ano yung Hesed love of God? Loyal, unchanging, deep, faithful love of God. Hesed in Hebrew. I will betroth you to me forever. Engage kita sa akin forever. Engagement. Natuloy ba yung engagement ng anak mo? Ha? Natuloy ba yung engagement, o yung proposal na engagement? Natuloy? Yes, I will betroth you to me in a righteousness and in justice, in loving kindness and in compassion. And I will betroth you to me in faithfulness. Then you will know the Lord. Yan. Para mas makilala mo ko. Engage tayo. Sa bandang huli, ako na yung asawa mo. Di ba? Grabe yung relationship ng Diyos sa Israel at ni Kristo sa kanyang mananampalataya. Wow. Kaya nga po, walang dahilan para ang isang taong na hindi nag-asawa ay malungkot. Di ba? Kasi your husband is your maker. Yung iba, ano sabi doon sa palabas, di ba? Pag wala na yung tatay mo, namatay na. Mamamatay na rin ako. Pero sabi niya, buhay ka pa hanggang ngayon eh. Di mabuhay ka? Sabi niya. Sabi niya, pag nawala siya, mamamatay ako. Ikamamatay ko. Sabi nung kausap niya, Maricel Soriano, ipalilibing kita. Pero sabi niya, pero tingnan mo, lumipas ang araw, na-realize mo, buhay ka pa din. Isang araw, dalawang araw, tatlong araw, buhay ka pa din. You have still a life. Kung tutuusin, pinanganak ka, wala kang asawa. Mag-isa ka lang sa sinapupunan. Mabuti yung mga apo ko, triplet. O, di ba? Pag nawala yung isa, malulungkot sila kasi from the start, triplet sila eh. Tapos lumalaki sila, triplet sila. Di ba? Yun. Pero, still, they can find comfort, they can find company, they can find love and sense of belonging. They can find home in the arms of God. Gusto ko yung matibay, yung convincing. Amen. No? Praise the Lord. Ang ganda ng to. Pagbasahin niyo yung Song of Solomon, matutuwa kayo. Paano yung very endearment nila sa isa't isa, yung kanilang intimacy nandiyan. Kaya sa mag-asawa, hindi malaswang tignan. Pero sa dalaga at binata, parang malaswa. Pero iisipin niyo yung konteksto nito, mag-asawa sila. At ang sexual union ng mag-asawa ay blessing ng Lord. Kailangan nasa konteksto ng maging mag-asawa. Kailangan mag-asawa. Pag hindi mag-asawa, ay hindi tama. Hindi tama. Maling konteksto. So, wala dito yung sagrado yung sex eh. Kapag tinignan mo yun sa pagiging mag-asawa. Sagrado yan, sacred yan. Hindi yung ginagawa niyong katatawanan, ginagawa niyong kababuyan. Hindi, sagrado yan. It is especially for you, husband and wife. Enjoy niyo yan. Kaya nga sabi ni Pablo,
pag di mo kayang di mag-asawa, kaysa naman matukso ka, mag-asawa ka na lang, di ba? Kasi, ano yan yung natural makeup ng tao na meron siyang romantic love, romantic relationship. Na. Pero, you can go without it na by choice o kaya by God ordained or by tatlong reason, di ba? Or by law. Depende sa yan, but you can still enjoy. You can still experience abundant life, the life overflowing, the best life. Why? Because this life is spent for your Jesus, for your Christ, for your Savior, for your God. Yan. Nag-enjoy ka pa din, di ba? Sabi nga sa Vanity of Vanities, yung pinag-aralan natin yan, sa tao, pag wala yung Diyos, isipin niya, walang saysayan lahat. Pero pag nasa Diyos ka, lahat ng ginagawa mo para sa Diyos, lahat na ini-enjoy mo para sa Panginoon, at alam mo na galing sa Panginoon, may saysay yan. That is enjoyable. That is life overflowing. Life, enjoyable life. Kaya sabi ko nga, di ba, yung good life, that is a satisfying life, that is a good life. Ibig sabihin, you have lived your life to the fullest, nagawa mo, nabili mo, gusto mo, na nakuha mo yung naisin mo, yan yung good life. Pero merong better life, which is you spend your life and what you have to bless others. Kaya nagkapamilya ka, nagkaroon ka ng best friend, nagkaroon ka ng kaibigan, you share it. And that is a better life. And that is a fulfilling life. At may pangatlong buhay. This is the most enjoyable, satisfying, and overflowing life. That is the life from and for Jesus. Hello? Life with and for Jesus. Di ba sabi nga ni Charles Studd, yung kumuha ng poem na only one life till soon be past. Only what's done for Christ will last. Yan yung chorus ng kanyang poem. Ba? Isang buhay lang. Maigsi lang yan, matatapos din yan. Pero yung ginawa mo para kay Kristo, hindi mabubura kailanman. Nakatatak, nakalista, nakarecord. Ang masaya, hindi nakikip ng record of wrong ang Lord. Pagka nagkamali ka, hindi niya yun nililista. Binubura yun ng dugo ni Kristo. Hello? Kasi di naman tayo perfect. We will never be perfect unless we see Jesus face to face, unless we are there, unless we are taken from our corrupted body. Pag wala ka na dito sa corrupted body mo, yung kaluluwa mo magiging perfect na yun when you face Jesus face to face. Diyan, pag nag-rapture na tayo. Alam niyo po, ilang araw na lang, merong piyesta ang Israel ng ang tawag dito, yung Feast of Trumpets. Yung pinapatunog nila yung shofar. Yung shofar. Woo! Yung shofar, yung ano ata yun, yung task na, ewan ko, task ba yun ng isang hayop? No? Pero ang hirap hipin, di ba? Naalala mo, Bena? Tinry kong ihihip. May technique Hindi ko alam, hindi ko pa natutunan Tapos naiwan niya sa taxi yung chauffeur ng kapatiran natin na yun. At na asar siya. Biro mo sa Israel pa ata niya nabili yun. Alam mo yung chauffeur na yun, wala daw yung piyesta na yun. Wala dun yun sa sinabi ng piyesta ni Lord. Pero naging piyesta yun ng Israel. Tuwing magse-celebrate sila, meron silang celebration of blowing it. Parang victorious celebration. At yun daw, it depicts or it portrays the coming of Jesus, the rapture. Ang problema, may mga kapatid na hindi naniniwala sa rapture. At sabi nila, na-rapture na sila sa kingdom ng Jesus Christ. Kaya nandun sila. Sabi ko, super green yan sa may Mount Apo na yan na kasi yung protected area yan Ewan ko kung bakit nagkaroon dyan ng kingdom siya. Nagkaroon siyang building, maganda, garden niya. Nagkaroon sila ng dyan, yung malaking hall, ng worship hall, sa kingdom. Actually, Bugi, kung di mo alam, si Eden, nakapatid ni Kuya Elmer, ay follower yan ni Kibuloy. Galing siya sa kingdom. At there was a time na
bumaba siya, nung kwento niya sa akin, sabi niya, nami-miss niya yung life sa kingdom. Sabi ko talaga, ano naman nami-miss mo doon? No? So, nagkikwentuhan kami diyan. At pwede mo itanong yan sa kanya. Actually, there was a time kasi yung kapatid ng aming bayaw na yan ay nagsisik din yan sa Lord. Tapos, naliligaw. Nagsisik, naliligaw. Sisik, naliligaw. Tapos, hanggang sa nga itong huli, ay parang ligaw na naman. Anyway, sorry. Nabanggit ko yan. I do not want to, sorry. Bura-bura. Anyway, makwento ko sa kanya kay Bugi. Ay, siguro dahil nami-miss nila yung pangangaral. Ang the best dyan, yung Bible ang i-insist nyo na basahin. Para makita nyo kung totoo yung ipinapangaral. Hindi sa tamis ng dila kayo makukuha, kundi sa banal na espiritu. Hello? Ang tao po, madaling makuha sa tamis ng dila eh. Pero, mas matamis. Sabi niya, mas matamis sa pulot pukyutan ang salita ng Diyos. Naalala ko, you can encourage them, no? Through the word of the Lord. So, naalala ko nung nagkaroon akong tinda-tindahanan, nilagyan ko ng mga verses. Yung salvation verses, yung for God so loved the world, tapos yung Romans 6:23, Romans 6:23, lahat ng yung salvation verses na ginagamit natin, nandun. Sabi sa amin nung kapitbahay dun sa sabi niya, ang sarap tumambay dito. Ang gaganda ng nakakaluwag daw ng loob yung mga babasahin. Pero yung tao na yon, pag sinisharean ko yun ng gospel, pag sinisharean ko yun, ayaw niya. Hindi niya alam yung binabasa niya, doon din galing sa Bible. Pero pag sasabihin, ni-encourage namin na mag-Bible study, ayaw niya. Hindi, Catholic kami. Ganun. Pero pag nakita niya yung mga verses, sabi niya, ang sarap tumambay dito, nasisiyahan daw yung puso niya, parang nagagaan yung pakiramdam niya, nakakapahinga siya. Yung salvation verses, itinatak ko doon sa maliit na tindahan na yun. You can do that. By the word of God. Magkaroon tayo ng tunay na pakiramdam ng pag-ibig ng Diyos. No? You can really experience God's love. Kita mo na lang, pag binasa mo yung Psalm 36, Psalm 136, yung mga nagsasabi sa pag-ibig ng Diyos na walang hanggan, ang pag-ibig mo ay pang walang hanggan sa 136, di ba? Lahat ng dinaanan ng Israel merong isang chorus, sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay pang walang hanggan. For the love of God is everlasting. So, siguro, sabi niya kahit mas, kung gaano kataas ang langit sa lupa, ganon din daw kadakila ang pag-ibig ng Diyos. Wow! Hallelujah! No? Kung isa yan sa word sa Psalm. For as high as the heavens above, so great is the measure of our Father's love. Diba? Sumunod po, the key word daw ng Song of Solomon, kundi tayo is love in marriage. Yan. So dapat po in marriage. Wala yung outside marriage, extra marriage, extra, side marriage. Wala. Doon po in. Sa loob lang. In marriage. Kapag sa side, mga side bet, mga side, wala. Extra, side, wala po. It must be, kaya po bago tayo magpakasal, siguraduhin nyo yun na yun. Yun yung binigay sa'yo, pinartner sa'yo ng Lord. Kasi naniniwala ako na yung desisyon ng tao, minsan sasabihin mo, ito na yung binigay sa Lord, pero pala hindi pa. Pagtapos at nandun ka na sa loob ng marriage na yan, hindi ka na makaalis. Mis lalo na ngayon, wala pa tayong divorce. Pero swerte. Nasa last passing na, last reading na, pagka nasa last reading na yan at umakit na sa Malacanang, pipirmahan ni Marcos, medyo magkakagulo ang society natin, yung divorce law ng Philippines. Pero alam nyo, ang divorce law ng Philippines, nasa context pa din ng constitutional care about over family. Nandun pa din. Ang inuuna pa din, siyempre,
yung pamilya. Buo yung pamilya. Gusto ng gobyerno natin ay buo ang pamilya. Kaya nga ang kasabihan natin, ang kasal ay hindi parang kaning isusubo at iluluwa pag napaso. Seek the Lord. Ngayon, pag sinabi mo na, Lord, kahit na anong mangyari at gaganituhin ako ng lalaking to, sige, i-stick pa rin ako sa kanya, go. Pero kung iniisip mo, pag naging ganito, itsura ng lalaki, kunyari, tingin mo, poging-pogi, no? Tapos pag bigla nagkaroon ng sungay at demonyo, gusto mo pa rin ba makisama? Ay, hindi na. O, huwag kang magpakasal. Hanapin mo, yun talagang imamatch sa'yo ni Lord. Kaya nga sabi, ang pinagsama ng Diyos. Hindi lahat kasi ako naniniwala ko, hindi lahat ng kinasal pinagsama ng Diyos. Kasi pinagsama ng tao yun minsan. Bakit? Hindi naman sila Christian. They are not guided by the Spirit of God. So, basic, no? The primary purpose ng Song of Solomon is to present God's love for His bride, Israel. Or Christ's love for His church. Diba? Gaano ka kamahal ni Kristo? Namatay si Kristo para sa iyo, kapatid. At yan ang ebanghelyo. Christ died for you, for your sins. Ang saya ng Song of Solomon na to. Sa isang love song, ay pwede natin mahugot. Pwede natin ma-compare sa God's love, which is the Hesed love. At pag kay Jesus naman, which is the agape love. The unconditional accepting, forgiving. Ano pa ba yung agape love na yan? No? It is an unconditional love. Whoever you are, whatever you are, whatever is your past. No? Yan ang grabe ang love ng Lord sa atin. No? So in the Old Testament, Israel is regarded as the bride of Yahweh. Yan yung binasa natin. And in the New Testament, the church is seen as the bride of Christ. So, it illustrates the former, pinapahayag yung dati, no, mag-asawa ang Diyos at ang Israel, at ina-anticipate daw yung huli. Ibig sabihin, inaasahan yung huli. Ano yung huli? Kasal ni Kristo at ang kanyang iglesia. And God's love for people is the greatest love of all. Hindi po totoong love of yourself. Ano ba yung greatest love of all? The greatest love. Ano ba? Of all is easy to, is happening to me. Ay, hindi happening to me yun sa akin, Ang sinasabi niya kasi, ang greatest love of all is love for yourself. Paano ba yung linya nun, Bena? Tulungan mo ako. Kaya mo yan. Learning to love yourself. Yun, di ba? is the Naunahan greatest. ng hindi stroke. So, learning to love yourself is the greatest. It is not the greatest love, of course. It is a good love. Loving yourself. Pag hindi mo nilove yung self mo, minamak mo yung maker mo. Sasabihin mo, mali. Ba't mo kung ginawang ganito? Bakit yun? Super pogi. Ako naman. Pogi lang. Super sexy. Ako, sexy lang. Parang ganun di ba? It is a good love, but not the greatest love. Because the greatest love of all is the love of God. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Sino naman yung magbibigay ng sarili sa'yo? Si Jesus, binigay niya yung sarili niya sa'yo. Ang Diyos, binigay niya yung anak niya sa'yo. That is Jesus, no? And that is the greatest love. It is also considered as the greatest gift. Gift, di ba? Ano pa? Nandun lahat ng mga greatest dyan sa sa John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. The greatest sacrifice, He gave His only begotten Son. Di ba? Praise the Lord. The greatest gift, the greatest love, the greatest sacrifice. Hallelujah. No? God's love for people is the greatest love of all.
And we, His people, as His great love, tayo ang great love ni Lord, must reciprocate. Kailangan gantihan. Kailangan ibalik. Kailangan magmahal din in return. Kaya nga sabi, para matupad mo lang yung kalooban ng Diyos, this is the, sabi dito, Matthew 22:36-40, and He said to him, sabi ni Jesus sa kausap niya, you shall love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind. Tingnan niyo yung reference niyan sa Deuteronomy 6:5 at yung reference yan sa Mark tsaka sa Luke. No? Sa Luke tsaka sa Mark, 4. Hindi ko ata na-picturean yung verse na yon. No? Ay sabi doon ay you must love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength, with all your mind. 4. Doon sa kabila, nauna yung mind kesa sa strength o might. With all your mind and with all your might. So, ibig sabihin, buo ka sa pag-ibig mo sa Diyos. Hindi half-hearted. Hindi 1/4. Kaya nga kanina, ang awit natin, di ba? Kailangan alam mo yung pag-ibig ng Diyos para in return, makaibig ka din sa Kanya. Na? Sino ang tatanggi sa pag-ibig ng Diyos sa Kanya? Meron po ba? Kung wala po, kung alam nyo kung gaano ang pag-ibig ng Diyos sa inyo, kahit na gaano pa kayo katigas ang ulo, katigas ang puso, yung pag-ibig ng Diyos, hindi nagbabago. It never changes. It always wait for your response. Lagi yan, naghihintay sa iyong pagtugon. Narito lang siya, iniibig ka niya. Hinihintay niya na ibigin mo din siya. Sana ito sa maging hamon sa atin, how much do we love our God, our Maker, our husband, our spouse, Jesus Christ, no? God the Father. No? At ito pong pag-ibig na to, walang lugi, walang talo. Ito lang po yung pag-ibig na to na pwede tayong makampante sa lahat. Because it is the most faithful love. It never changes. Because God never changed. He is the same yesterday, today, and forever. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. The same thing with His love. The same thing with His purpose. The same thing with His grace. The same thing with His heart for us. No? Sabi nga nung salmista, who am I that you are mindful of me, that you love me? Di ba? Who am I? Sino nga ba ako para maging apple of your eye na ako lagi ang panapansin mo at iniibig mo? No? Praise the name of the Lord. This love of God is still heart and life-changing. Yan talaga nakakapagpabago sa mga puso ng tao, sa isip ng tao, sa ugali ng tao, sa tao mismo. Pagka naintindihan niya, natanggap niya, naranasan niya ang dakilang pag-ibig ng Diyos. He will never give up on you. Hindi ka niya i-give up. Ang tigas sa ulo mo, bala ka na. Ang tao po ganun. Pero ang Diyos, habang nabubuhay ka, may chance kang kumatok bumalik sa Kanya. At, ang sabi, naka-open yung arms niya. With open arms. Aakapin ka niya. Tayo manalangin. Father, you are so good, you are so great, you are so able, Lord. Wala kang katulad, Panginoon. Salamat sa dakilang pag-ibig na yan. Salamat sa awit ni Solomon. Masarap muni-munihin yung kanilang sweetness, yung kanilang deep love, yung kanilang tenderness and caress and the fondness of each other. Masarap
muni-munihin. Ibig sabihin, ganun din kayo sa amin, Lord. How you are so fond of us, how you are so in love to us, how so you are sweet to us, Father. Nawa, Panginoon, matuto ang bawat isa na maibalik, ma-reciprocate, magantihan, at maibalik ang iyong pag-ibig na pinagkaloob niyo sa amin. Purihin, sambahin pangalan mo. Salamat po sa pinagpala niyong salita. Give you glory. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Glory to God. Ihanda natin ating sarili para sa pagkakaloob. At habang ginagawa po natin yan, ay magpe-pray muna tayo para sa ating kaloob. Purihin ang Diyos. Maraming salamat po sa umagang ito. Hallelujah. Handa natin ang sarili sa ating pagkakaloob sa ating Panginoon. Thank you, Lord. Tayo manalangin. Amang banal, Diyos ng mga pangyarihan. Nagpapasalamat kami sa iyo sa oras nito dahil ikaw ang sumama sa amin ngayon. Lalo na sa Zoom, ang mga kapatiran din doon. Salamat, Panginoon, na pinatnubayan din niyo sila, Panginoon. Magsama-sama kami sa araw ng ah, pagsamba sa inyo, Panginoon. Salamat, Panginoon. Salamat sa aming pagbibigay na galing sa aming puso, Panginoon. Tulungan mo kami, ang bawat anak mo, Panginoon, na maging tapat, Panginoon, sa inyo, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, na ikaw lang ang nagbibigay na sobra-sobra sa lahat ng bagay. Kaya pagpalain mo ang bawat kamay, Panginoon, na nagagaling sa kanilang mga puso. Galing sa amin mga puso, Panginoon, ang aming pagmamahal sa inyo. Purihin ka sa ngalan ng Ama at ng Anak at Banal na Espiritu na suma sa amin. Ito pa ang namin dalangin. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Napapagod ka na nga ba sa iyong buhay? May mga sandaling isip mo'y gulong-gulo, kaibigan, nais kong iyong malaman. May Diyos na pwede mong malapitan. Ano mang kalagayan ang iyong sinusuong, huwag kang matakot, lumapit kay Jesus. Lahat halos ng paraan ay ginawa mo upang kalungkot ay maibsan. Hanggang ngayon, hindi ka maligaya. Kahit pa lahat ng nais mo'y nakamtan. Ang hinahanap mo, tunay na kapayapaan kay Jesus. Kay Jesus makakamtan. Mahal ka ng Diyos at siya'y naghihintay. Umakatok siya sa pintuan ng iyong puso. Huwag mong sayangin ang oras at pagkakataon. Nais ni Jesus ika'y maligtas. Mahal ka ng Diyos at siya'y naghihintay.
Makatok siya sa pintuan ng iyong puso. Huwag mong sayangin ang oras at pagkakataon. Nais ni Jesus ika'y maligtas. Napapagod Purihin ang Diyos, tayo dumulog sa pastoral ng panalangin. Lahat po ay naiyahan ko na manalangin para sa kanyang pangangailangan, sa kanyang sarili, sa kanyang pamilya, at para sa kanyang mahal sa buhay. At kahit na rin po sa ating local church na ito at para sa bansa. Thank you, Father in heaven. We praise you, Father. Yung pag-ibig mo, Ama, yan lang po ang aming tanging pinanghahawakan namin. Hindi yan nawawala. Kaya po sa ngalan ng pag-ibig mo sa amin, O Diyos, lumalapit kami at salamat po. Ikaw po ay nakikinig. Ikaw po ay nakakadama. Ikaw po, Panginoon, ay nakakaalam ng lahat ng aming pasanin. Ang lahat ng aming kalagayan, lahat ng aming pangangailangan, lahat ng aming iniisip, ninanasa, lahat, Panginoon, sa buhay namin, ikaw ang nakakaalam because you are God, a sovereign God, a God who knows everything. Kaya wala kami nililihim, Panginoon, and we lay them down before you, O Lord, trusting you for everything. Isa po, Panginoon, na katotohanan o yung yung proof, yung pagpapatunay na kami nananampalataya sa inyo. Yung lahat ng bagay, O Diyos, ay pinagkakatiwala namin sa inyo, Ama, bilang aming Diyos na nagmalasakit at tumubos sa amin sa magitan ng kanyang anak. Hallelujah, hallelujah. Sa mga pangangailangan, thank you, Father, you are our Jehovah Jireh. Sa mga may sakit, you are our Jehovah Rapha. Sa mga na naguguluhan at hindi alam kung saan ang pupunta, you are our Jehovah, our shepherd. At sa mga natatakot, sa mga nalulungkot, sa mga nagkakaroon ng emotional depression or kung ano man, Panginoon, na nagkaroon siya ng mga damdamin na nakakagulo ng kanyang isip at buhay, Father in heaven, hallelujah. You are our Jehovah Shammah. You are there with them. Kasama mo sila. Sinasamahan mo sila, O Diyos. Kahit saan man kalagayan, meron sila. Thank you, Lord. Hallelujah, hallelujah. Doon po sa mga may kaarawan, salamat po at binigyan niyo sila ng buhay. Nagkaroon sila ng karanasan na maging magalak, ma-enjoy ang family, ang life nila, ang education, lahat, kahit ang sports, lahat ng bagay sa mundo ay na-enjoy nila. Thank you. This is a gift from you. Salamat sa mga may kaarawan na yan. Ikaw magpala. Ikaw, O Diyos, Panginoon, ang maggabay sa kanila upang sa ganon maglingkod sila. At ang pag-ibig mo ay maibalik nila sa inyo, O Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Guide them, Lord. Be with them, Father. Enlighten their lives, O God. Upang sa ganon, mas ma-enjoy nila ang buhay nila kasama ka. Sa mga may matinding pangailangan, thank you, Lord. You are our provider. At doon sa mga may mga sakit, Panginoon, kahit nga pong aming asawa ng aming presbyter ay tinataas namin sa inyo. Si Bena, tinataas namin sa inyo. Kahit yung kalagayan ni Shena, Lord, salamat ikaw ang magtataguyod ng kanilang buhay at maitatanim mo ulit sila sa solid ground, Father, as they continue to trust in you, to call on your name, and to pray, Father, for your help. Hallelujah. Ganon din sa mga nag-aaral. Lord, sabi niyo nga, yung Gen Z, ay sabi ng mga psychiatrist ay sila yung masyadong unstable ang emotion at ang kanilang identity.
ay unstable. Kaya, Father, be merciful upon these children, be merciful upon this generation. You are the God of all generation, Lord. Naniniwala kami, Diyos ka pa rin. Noon, ngayon, magpakailanman, kahit na ano pang generation yan, Lord. You are there being a God. You are still God. Diyos ka pa rin na makapangyarihan at na nakakapangyari, Panginoon, sa lahat ng bagay. Kaya tinatas namin mga kabataan sa lahat na emotionally and mentally unstable, Lord, generation. We entrust them to you, Father. We trust you, Lord. You can make a way. You can do still great and mighty things for them and in them and through them, Lord. Hallelujah. Salamat po. At sa lahat po ng mga magulang, salamat sa strength, sa encouragement, sa provision, Lord, sa pagkakakitaan nila, Panginoon. Alam ko, Diyos, nawa patuloy na sumandal sa inyo ang mga anak mo na ito, Ama. At yung kanilang mga duties ay magawa nila sa inyo at hindi lang sa kanilang mga pamilya. Thank you, Lord. Glory, glory to your name. Salamat po. Walang hanggang papuri, pagsamba, pasasalamat at inangkin namin, Lord. Kung ano man po yung mga pangangailangan pa, specifically, ay masabi sa inyo ng mga anak mo. They can turn to you, Lord. They can pray to you. They can ask you. They can inquire of you. They can seek you, Lord. Kasi ikaw, bukas ka lang, nandyan ka lang. Di ka nawawala, di ka nagtatago. Kung nananahimik ka at iniisip namin malayo ka, hindi totoo yun sapagkat nandyan ka lang. Kailangan ka lang namin tawagin. Kailangan ka lang namin, O Diyos, lapitan. Kailangan ka lang namin banggitin, panalanginan. Hanapin, Panginoon. And we will find you there in us. We will find you there with us. Nariyan ka lang, Panginoon. Salamat po. Hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan. Thou art there, Lord, with us. Give you glory. Salamat po. At ikaw magpala sa lahat, Panginoon, ng nakinig ngayong salita. Sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. At para sa dakilang basbas ng Diyos na buhay, na si Yahweh, ng Diyos at may dalang ng lahat ng bagay nakikita at hindi nakikita, Diyos ng ating Panginoong Jesus, na ating tagapagligtas at Diyos din ng ating buhay, ang banal na Espiritu na sumaatin, pinagkaloob ng Ama at Anak, para samahan tayo sa mundo na ito habang di pa tayo nakakarating sa kanilang kaharian. Salamat po. At pinagpala nyo kami, O Diyos, ng kasaganaan. Pinagpala nyo kami ng kagalakan at kalakasan at kabutihang loob. Pinagpala nyo kami ng dakilang pag-asa at biyaya. Ngayon at magpakailanman. Amen and amen. Praise the name of the Lord. Hallelujah. At magandang